Hi! I'm Judy Di Mayuga. Welcome to Judy Journey. Dito, we talk about fitness, life, and everything in between. Age is just a number, but growth is forever. Kaya, stay strong, stay motivated, kita-kit sa ating journey. Hello mga kapatid! It's now actually 8:35 in the evening. Nakatulog kasi ako. Kasi lumabas ako ng bahay kaninang hapon para sa errand. Tapos pag uwi ko, siguro nakauwi ako magpa-5. Tapos nagkwentuhan kami saglit mag-asawa. Tapos sabi ko sa asawa ko, higa lang ako saglit kasi napagod ako sa errand ko. So gulat na lang ako ang haba ng tinulog ko. Ang sarap! Dami napansin ko, ito yan nung nag-workout ako. Ito ano ba to? Ilang beses pa lang tayo nag-workout pero ramdam ko yung ang bilis ko makakuha ng tulog. Isa sa mga problema ko yan actually. Napupuyat ako kasi malikot ang utak ko dahil sa dami ng iniisip, primarily because of work. At nahihirapan ako makakuha ng masarap na tulog. Kasi usually madaling araw na ako natutulog. So good, yung pakiramdam ko kinabukasan, ang laking bagay ng kumpletong tulog, masarap na tulog. So yun, hindi to catnap, parang beyond siesta pa to kasi ang haba ng tulog ko. Pero yun, ang sarap. Ang sarap. So I think this is one of the effect din ng exercise. Kayo, anong palagay nyo? Kayo din ba pag nag-exercise, mas nakakatulog kayo ng mabilis, mahaba, at saka pahinga talaga? Hi, Hannah and Migs! Hi, Hannah and Migs! Hi, Hannah and Migs! Wala pa eh! Hi, Hannah and Migs! Congratulations! At welcome sa Married Soon! Wala pa. Hi! Baby, ano ba? Pwede na! Take 2 okay. Hi, Hannah and Miguel. Hi, Hannah and Miguel. Congratulations! Oh, weird naman nun. Hi, Hannah and Miguel. Congratulations and welcome sa Married Life Soon. Tandaan nyo palagi na teamwork works and always enjoy the company of one another. See you soon, mga inaanak namin. God bless you both. Bye. Magandang araw! Hindi pa man tayo nagsisimula sa workout na gagawin natin pero tagaktak na ang pawis ko. Medyo mainit. Yan. Ewan ko, parang nung nagkaedad ako, parang hindi ko alam kung perimenopausal na ba ako or something. Pero naging sensitive ako sa temperature. Lamigin, mabilis mainitan. So ngayon, nagbihis nga lang ako ng workout outfit pero ayan, tagaktak na yung pawis. So ano ba ang gagawin natin ngayong umagang ito? Napakaganda ng araw ngayon. Akala ko magkakabagyo pero it's a sunny day. Meron akong gustong kantahin na narinig ko na children show yan. Anyway, yan. Mag-workout tayo ngayon. Ngayon, ang sinasabi sa mga nababasa ko, kailangan damihan daw natin yung
paggalaw natin. Dapat active daw ang lifestyle natin at malaking tulong daw dyan ang regular na paglalakad. So ngayon, maglalakad tayo. Walking exercise. Akala ng iba daw, walang epekto ang walking. Pero napakaganda daw nito sa ating puso. Lalo na din kapag katatapos mo lang kumain. Sabi, pag after mo kumain, lakad ka lang 10 to 15 minutes, makakatulong din daw sa pagpababa ng timbang. So ngayon, as part of my variation ngayong umaga, kaming mag-asawa ay lalabas ngayon. Sasagap kami ngayon ng sariwang hangin at maglalakad. At para naman hindi tayo masyadong maapektuhan ng UV light, ay naglagay din tayo ng sunblock. Tara na! Yan, usually, kapag nag-walking kami dito, ito talaga yung last stop namin. Yung mga kwek-kwek, yung mga fishball, pansit canton, pero nako, dahil nga nasa wellness journey tayo, pahinga muna tayo dyan. Yan, magpahinga muna tayo. Titignan ko yung aking relo, nakakamahigit 6,600 steps na tayo. And medyo mainit na at nakakauhaw. So, bumili muna kami ng inumin. Pero, finorgo namin ng tubig kasi yun nga maraming naka-display ng mga tindahan. Pero, something healthy pa rin. So, yan, something healthy. Aking binili. Actually, pareho kami. Itong lemon cucumber juice. Originally, melon juice yung gusto kong kunin pero si hubby, ito yung in-order, nainggit ako kasi parang mas healthy yung kanya, kaya ginaya ko siya. So, yan. Kailangan pag nag-workout, huwag natin kakalimutan ang inumin, no, para hindi tayo madidehydrate at saka lalo na kapag mainit ang panahon. Nakauwi na kami sa bahay. I'm so proud kasi nakamahigit 13,000 steps kami today. 13,166 steps to be exact. So, ayan. Hindi siguro ako ngayon magli-lift pero pahinga muna sa lifting ng weights. Pero yun, binawi natin sa walking. Ang sarap ng pakiramdam ng bagong ligo. Ang sarap-sarap niyang reward pagkatapos mo magpawis, manlagkit, mag-amoy araw, mag-amoy kalabaw. So, hindi muna ako nag-lift ng weights ngayon. Mas nag-focus ako sa walking. Para ang sinasabi kasi ng mga may mas experience sa akin pagdating sa pag-workout, lalo na yung mga nagbibigay talaga ng professional coaching sa workout, is dapat binibigyan mo rin ang katawan mo ng panahon to recover. Kasi when you work out daw, ay essentially you're breaking your muscles. So for it to be repaired at lumaki, kailangan may pahinga. Hindi palaging nagbubuhat dapat ng weights or nagre-resistance training. May time din dapat for rest. Pero you can take that day of rest naman daw para maging active ka pa rin naman by moving. So in our case, naglakad-lakad kami. At natutuwa kami kasi more than 13,000 steps yung nagawa namin, no? Kaming mag-asawa. Ang tanong ngayon sa aking sarili, nakakatatlong episode na tayo sa ating vlog. Kaya ko ba itong i-sustain in the long run? Hindi ko pa masabi
Kasi, ang totoo niyan, hindi naman ito first time na ginagawa kong mag-workout. Marami na akong beses na nag-workout in the past. Nag-enjoy din naman talaga ako mag-workout. Nag-enroll din talaga ako sa mga gym before. Pero ang problema sa schedule ko, nitong mga latest na mga panahon ay very busy ako at on the go ako. Kaya maraming pagkakataon talaga na kahit nga nag-enroll na ako sa gym, hindi ko pa rin napupuntahan. Ang masama pa nga niyan, this 2025, nung nag-decide talaga kaming mag-asawa na maging mas active para matutukan din yung aming health, nag-enroll kami sa isang professional na gym. Wala pang ilang buwan, nagsara yung branch ng aming gym. And apparently, nung nagtititingin kami online anong nangyayari kasi walang masyadong paliwanag sa amin, ay halos lahat na pala ng branches ng gym na ito ay nagsara. And allegedly, mayroong mismanagement. So, can you imagine the frustration that we had nung time na yan? Magkano rin ng gym membership ngayon? Hindi rin biro ang mag-enroll sa membership sa gym. So, for us, na ilang buwan pa lang na naging member ng gym na yon, ilang beses pa lang kami nakakapag-gym, lugi talaga. So, nakakainis. And for a time, nainis talaga ako. Hindi talaga ako nag-workout kahit sa bahay. Nakakahinayang. Pero, in the long run, sabi ko rin sa sarili ko, ay sino ba ang talo pag hindi ako mag-workout? Sila ba? Hindi. Nakuha na nga nila yung pera eh. Wala na nga eh. Lugi na nga. Tapos ako magbumukmuk pa ako dito. So, bumalik kami. Nag-invest kami ngayon ng mga panibagong gamit sa workout dito sa bahay. Meron na kasi kaming mini gym dito sa bahay. Pero bakit kami nag-enroll sa gym? Kasi gusto namin ng energy ng ibang tao na nag-workout din. Hindi ko alam sa inyo, ano ba yung preferred nyo? Mag-isa lang kayo nag-workout o may mga kasama kayo? But for us, especially for me, nakakahawa yung feeling ng may iba kang mga kasama na nag-workout din. Parang yung energy nyo, whether you realize it or not, well, at least in my case, no, ang pakiramdam ko, meron kayong synergy na hindi ka nag-iisa. May katuwang ka, may kasama ka nag-workout na nagpapapawis din for health. Ganon. Pero, nadala ako dun sa nangyari recently. Sana, magkaroon ng change of heart yung may-ari ng gym na yan. Para, hindi na nga sa amin eh, kasi parang nag-move on na rin kami dito. Parang sa amin, ipipeso cost analysis ko na lang yan. I-average ko na lang yung investment namin sa health. Pero, sa lahat ng tao na pinag-ipunan talaga para makapag-gym lang, lalo na yung mga estudyante pa lang, yung mga nagsisimula pa lang sa trabaho at talagang matagal na pinag-ipunan to dahil pangarap nga nilang maging maganda yung katawan, sana i-consider ng may-ari nung branches ng gym na yun na bumawi, mag-open man lang paunti-unti ng gym para makabalik unti-unti or i-refund. Yun na lang eh. In our case, nadala kami. So, ngayon, mas prefer namin na muli naming buuin yung aming gym sa bahay. Mini gym. Di sobrang dami. Mas maraming mga barbell, ganyan. So, dinagdagan lang namin. Nag-purchase kami ngayon ng mga yoga square foam. Bumili ng bagong mga yoga mat. And maybe in the future, magdagdag lang ng mga isa o dalawa pang equipment. Pero mukhang sa bahay na lang namin gagawin. Kasi parang nakikita ko rin, nabulol na naman tayo, na kung gusto kong gawing consistent ito, mas practical sa akin na nandito lang talaga sa bahay. Magbibihis lang ako, kahit naka-shorts at ordinaryong t-shirt, di na kailangan pumorma, makakapag-workout ako. At kahit umaga pa yan o gabi, ay magagawa ko siya. Pero so far, more on sa gabi, hapon paggabi, ako mas nakakapag-workout. So, hindi ko ipipressure yung sarili ko
titignan ko na lang. Ang lesson ko ngayon na gustong i-target ay consistency. Kaya ko ba na magawa ito in 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, 1 year? Kaya ito rin ang dahilan bakit ginawa ko itong vlog na ito, for personal accountability. Kasi maganda rin na nado-document ko yung nangyayari sa akin para alam ko rin na, uy, may mga tao din na posibleng tinitignan yung journey ko na inaabangan nyo rin siguro. Lalo na ako, personally, gusto ko rin makita yan. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung 6 months akong magiging consistent, 1 year akong magiging consistent, 2 years, 3 years. So, 1 vlog at a time. Ayokong madaliin, ayokong i-pressure ang sarili ko kasi nakita ko rin na whether I like it or not, umaandar ang buhay, umaandar ang panahon. Nasa sa akin na lang kung itutuloy ko ba ito, sasabayan ko ba yung pag-usad ng panahon sa pag-usad din ng pagpapaganda ng aking kalusugan. Kayo ba? Meron ba kayong mga tips na pwedeng ibigay sa akin? Paano maging consistent? Or may mga naging struggles ba kayo in the past sa pagiging consistent? At ano yung mga ginawa nyong way? Bakit ba lagi tayo nabubulol lately? Ano yung mga ginawa nyong way para maging consistent din kayo? At dyan nagtatapos ang ating vlog number 3. Nakakatuwa actually. Personally, it's a milestone for me. Hindi ko akalaing ito na, 3 vlog na natin ito. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayong magtatapos na itong vlog na ito, maraming salamat, sinamahan mo ako. At siguro ay sa susunod ko pang mga episodes ng aking vlog ay patuloy mo akong sasamahan. Baka hindi ka pa sumusubaybay dito, baka naman ako pwedeng maglabing sa'yo. Baka naman pwede mo akong isubscribe, i-share, or i-follow. And with that, maraming salamat sa inyo. At sabi nga natin sa umpisa, age is just a number, but growth is forever. Maraming salamat sa inyo. Paalam.